The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at syempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday from 9 p.m. to 10 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi, may paninindigang walang kompromiso, kakampi, kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM. Kakampi, kakampi, katotohanan, katarungan, kakampi. Kompromiso, karapatan ng ating bayan, mga issue ay malaman, humagdana ang mga tiwali, lagot ka kay kakampi, ang mali ay lalabanan, ang tama ay ipaglalaban, katotohanan, katarungan, kakampi may paninindigan, katotohanan, katarungan, kakampi may paninindigan, kakampi, 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 kakampi. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig ng mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng ating pinagdaraan ng pandaigdigang pandemya ay talagang ang titindi at ang lulupit nila, talagang wala silang mga patawad at ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Abay, wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin ng mga pagtutuwid naman ng mga naglalabasang balita na manapilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bang sinisilaban ng damdamin ng sambayanan para magalit sa ating gobyerno, na kalaunan ay tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po?
Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Aba, kung magkakano ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang mga ginagawa o hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelopmental journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya naman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 10 lamang po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa po inaantay natin? Mga kababayan at mga kakampi. Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin. Labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Katotohanan! Tahunan! Kakampi! May panindigan! Katotohanan! Katahunan! Kakampi! May panindigan! Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Marites na. Hindi po. Ngayon po ay araw po ng Martes. Martes na po ngayon, ika-27 po sa buwan po ng Pebrero sa taong 2024. Kamusta po ang ating mga kababayan at ang ating mga kakampi? Ano po, napakarami pa rin pong kaganapan sa ating bansa. Pero itong over the weekend po, no, kahapon, di natin natalakay yung pong pagkakapanalo ng Gilas Pilipinas, di ba? Na nangyari rin po noong linggo, di ba? Yung laban po ng Gilas Pilipinas sa Philippine Arena. Kasama po ang Phil Sports Arena pala, hindi Philippine Arena. Kumbaga Phil Sports Arena, di ba? Tapos ang kalaban po nila ay Chinese Taipei. Di ba? Chinese Taipei. At naganda po, naging resulta ng laban. Ano po? Dahil tayo po yung nasa Group B, tayo qualified pa rin po, qualifying team po tayo papunta po sa Olympics, ano po, 'di ba? Kung sakasakali, no? Diyan daw po sa LA at saka meron pa po diyan sa Europe, yung FIBA. 'Di ba? Yung FIBA World Cup naman na pang buong mundo na mukhang ang US ang ipadadala ang dream team naman, 'di ba? Nila LeBron James kasi mukhang nabigo sila sa Pilipinas ang US team, 'di ba? At kaya mukhang sila ay magbubuo ng mas malakas na team daw. Ano? Pero tayo, ang Gilas Pilipinas, mapapansin niyo po, yung pa rin ang team natin. Ano? Yung pa rin po ang mga player. Pero mapapansin niyo po, yung galing at gana sa paglalaro ng ating mga players, iba po talaga nagagawa. Depende ho sa coach di ba? Nasa coach din po yan di ba? Yung tamang pagpasok ng player, yung tamang motivasyon na binibigay sa player, kaya ginaganahan. Ano po? Hindi yung makikipagtigasan siya at nagmamataas sa player, binabangko niya. Parang pinakikita niya, ako ang coach, ako ang boss dito, kaya maupo ka riyan. Wala na ho yung, di ba? Ano po? Saka nakakita, binangko si Kai Soto nung panahon na siya ang coach. Ano po? Pero ngayon, si Tim Cone na po ang coach, di ba? Si Tim Cone ng coach. Aba, napakarami po mga nagawa. Ito si Kai Soto, ano po, sa totoong buhay lamang, no? Siya pa rin yung Kai Soto noong mga panahon na para bang hinahanapan natin ng resulta, di ba? Di po sa FIBA World Cup natin, nahanapan natin siya ng resulta dahil iba pa ang coach noon, ano po, na ang dami na nga po ang buong sambayan na nga po ang nagsasabi, palitan na nyo ang coach na yan. Diba? Tagal-tagal na po, di ba? Nagtatatalo tayo at mukhang yung coach na yan, parang hindi pa nagsisimula ang laro, alam na niya talo tayo, di ba? At tanggap na niya na talo tayo, di ba? Meron na siya pong at patapos po ng post-game interview, alam niya yung handa na siya, sasabihin niya na parang ganun talaga, malalaki sila, mabibili sila, may dahilan na para bang tayo sumali lang dyan sa mga patimpalak na yan dahil parang kailangan lang tayo sumali o para lang makita yung bandila natin doon o na tayo sumali pero wala ho tayong kaplano-planong manalo. Di ba? Parang ganon. Di ba? Kaya sinong gaganahan? Ultimo mga players. Ano po? Kaya ngayon, nakita niyo po ang kakaiba ng Gilas team. Ano po? Talagang Gilas. Di ba? No? Talagang nagpakita ang Gilas. Dahil ito po si Kai Soto ay gumawa po sa FIBA Asia Cup ng 18 points, 10 rebounds, 5 assists, at 3 blocks. Ano po?
sa laban nito sa Chinese Taipei. Ano. Ganun din sa Hong Kong, maganda rin na ipinakita niya ng kalaban po ang Hong Kong. Kaya ang inaantay na lang po natin ngayon ay ang pagdating ng buwan ng Hulyo, ang makakalaban naman natin ay ang New Zealand. Ano po. Pero marami na raw po tayong imbitasyon ayon kay Coach Tim Cone na mula sa mga European teams, no? Slovenia, Lithuania, no? Na dati hindi tayo pinapansin, ano? Pero ngayon gusto nilang tayo imbitahan do sa kanilang mga liga, no? Maganda sa atin 'yon para tayo po ay masanay din sa laro ng mga Europeans, di po ba? Maganda po 'yon, maganda sa ating mga players 'yun, maging sa ating coach ano po. At lalo po, sabi nga po ni Tim Cone, itong si Kai Sotto, iba po ito, no? Sabi niya, kumbaga sabi ni Coach Tim Cone, malaki ang paniniwala niya dito kay Kai Sotto. Ano po? Sabi niya, alam niya na kaya niya magdomina dito sa Asia, no? Kayang-kaya daw ni Kai Sotto na mag-dominate o magdomina dito sa Asia at kaya gusto nga niyang gusto niya niyang kumbaga sabihin na malaki talaga ang kanyang paniniwala. Sabi niya, Kai is going to absolutely dominate Asia. Sabi niya, ano po, I've always felt that. Kung maalala niyo, assistant coach pa si Tim Cone doon sa team na yun, di ba? Siyempre, hindi siya masyado nangingialam dahil siya assistant coach. Ano po? Pero bibilib ka rin kay Tim Cone, ano po, kay Coach Tim Cone dahil napaka-humble po niya. Dahil noong mga panahon na pinag-retiro na po si Chat Reyes, di ba? Sinasabing mag-resign ka na, umalis ka na riyan, di ba? Pusang loob na, umalis ka na riyan. Kumaga, nagtanong, di ba? Tinatanong kung ibigay na lang kay Tim Cone. Tinanggihan niya, di ba? Sabi niya, pag nag-resign si Coach Chat Reyes, hindi daw siya sasalo, ayaw daw niya. May delikadesa rin ang mama, no? Parang ugaling Pilipino rin 'Di ba? Talagang sabi niya ayaw niya. Siyempre nga naman siya ang assistant coach, ano po. So sabi niya ayaw niya, no? Lalo na kung ito persahan paalisin. Parang ganoon ang dating. Ang pangit naman tingnan, ika nga na siya ang sasalo, 'di ba? So parang pakiramdam niya ayaw niya kaya hindi din natuloy 'yon, no? Dahil para bang tinatapos na lang yung torneo. Pero ngayon, nung nagkaroon po, nung natapos na po, siguro napagtanto po ng mga organizer ng ating mga ng mahawak po dyan sa ating Gilas Pilipinas na team, sabi siguro nila, parang kailan pa natin mapapagtanto na talagang nagtatatalo tayo dahil mali-mali yung coach na may hawak niyan. Di ba? Kaya gumaga, in-offer ngayon nila. Ano po? Tsaka nagbitaw naman po ata, voluntarily na, di ba? Nung huli nga po na natalo tayo, nagbitiw na voluntarily si Coach Chat Reyes, ano po. Pero matapos ang ilang araw, parang isinisisi niya ang pagkakabitaw niya doon daw sa pressure ng mga fans. Nakakita tayo pa may kasalanan, ano? Samantalang ang resulta lang naman ng ating mga komento tungkol sa kanya ay dahil sa underperforming nga po ang Gilas Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamamalakad at pamamahala. At doon din natin nakita na papaano nga naman tayo aabante kung sa simula pa lang ng laban, yung mindset niya ay alam niyang matatalo talaga tayo. Di ba? Ano po? At yung play niya, hindi nagbabago, di po ba? Hindi, wala siyang adjustment. Ano po? Tapos yung pong paglabas-pasok ng mga players, no? Ay parang yun pa isang problema, no? Maring nakalimutan niya na yung gumawa ng first quarter, di na niya ibinalik. 'Di ba? Ano ba? Yung rotation ika nga, no? Kaya dito makikita natin nga yung pong potential ng isang Kai Sotto, 'di ba? Bagamat si Kai Sotto halos 2 beses ang sumubok sa NBA at kasamaang palad hindi siya nabibigyan ng pagkakataon doon, ano? Sayang, 7-footer 'yan, ano? Pero marami pa rin po sa mga NBA teams ang gusto siya, 'di ba? Bata pa naman itong si Kai Sotto Kaya etong mga imbitasyon na ito naglalaro siya sa ating Philippine team, tapos naglalaro siya sa Japan, 'di ba? Sa league diyan sa Japan. Malaki pong experience 'yan na kanyang makakalap. Tapos kung tayo sasabak pa dito sa imbitasyon ng mga European teams, magandang experience rin daw para sa kanya. Kaya nga sabi ni Coach Tim Cone, sabi niya, ang kanyang paniniwala noong paman ay si Kai Sotto is going to absolutely dominate Asia. I've always felt that. If you get him in the right spots, kita niyo na, if you get him in the right spots,
he can absolutely dominate Asia. For him, the next path is to get up to the European level. Yan ang nga ba sinasabi. And the NBA level, yan ang kasunod, ano? And we're hoping we could help him get into that level. Yan naman po talaga ang ika nga trabaho ng isang coach. Parang ama rin yan. Ano po? Kung maalala nyo, ang ama po ni Kai Sotto ay napailalim din po sa pamamahala ni Coach Tim Cone nung siya player pa ng Alaska. Sabi nga ni Kai Sotto, wala raw hong ibang naikwento sa kanya na hindi maganda itong tatay niya patungkol kay Coach Tim Cone, ano, kung paano siya minotivate, paano po siya kaya gumaling din sa kanyang potensyal sa paglaro ng basketball dahil din po kabibigay ng encouragement ng kanyang coach na si Tim Cone. Ngayon, magagawa po niya yan. No? Magagawa po ni Coach Tim Cone yan dito sa ating player na si Kai Sotto na baka sakali makarating na rin na NBA, no? Kung sakasakali. Lahat tayo maasa na makarating siya ron, di ba? Tapos, napapansin nyo pa, itong si Coach Tim Cone, sabi niya pinaghandaan talaga niya yung laban dito sa Chinese Taipei dahil kung makikita niyo raw po, nung nakalaban daw po ng Chinese Taipei ang New Zealand, ano po, na yun ang laban natin pagdating ng July, ano po, talaga daw dikit ang laban. Hanggang daw matapos ang laban, matapos po yung laban, doon pa lang ho nalaman kung sino mananalo. Diba? Nanalo ang New Zealand, pero lumaban talaga ang Chinese Taipei, nahirapan ang New Zealand. Sipin niyo po yan. Kaya, kumbaga, pinag-aralan, pinaghandaan niya. Yan ang coach. Diba? Talagang ini-scout niya, pinag-aaralan niya, di ba? Para pagdating ng practice at pagdating ng actual na laro, alam na niya kung ano mga gagawin niya. Kaya reputasyon po ni Coach Tim Cone, naku, hindi ho yan matatawaran. No? Lalo na coach po yan ng Barangay Ginebra. Hindi po ba? Ano po? So ito pa isang sinabi ni Coach Tim Cone, ano, na isa sa ikipinanalo nila. Halimbawa, nung sila po nasa Hong Kong, ano po, nung nanalo sila sa Hong Kong, sabi niya, ina-attribute niya yung pagkakapanalo, binibigay niya yung pagkakapanalo sa ating mga OFWs, no? Na nagpunta doon, bumili ng ticket, nanood para suportahan ang Gilas team, ano po. Kaya nga sabi niya, we always have a crowd, no? Dami daw. Bagamat marami taga nanonood pag Gilas Pilipinas, we always have a crowd. And I think that's a big advantage that we have over other teams, no? Kasi yung iba, di ba, nilalangaw halos yung venue. Pero pagka Team Pilipinas na naglalaro, Gilas, napupuno ang venue. Marami-rami na nanonood. Ano po, kahit hindi ho Pilipino, talagang nakiki-cheer sa ating sa ating koponan, ano? Dahil nakikita ang ating mga manlalaro talagang likas na magagaling, di ba? Si Scottie Thompson, di ba? Nadagdagan pa sila ngayon na si Kiambao. Di po ba? Grabe rin yung shooter din, ano po? So ito nga, sabi niya, we always have a crowd. And I think that's a big advantage that we have over other teams. We know they had to spend their hard-earned money to watch the game. And we truly appreciate them there. I thought they were one of the reasons we came out. There is the second half. No? They're in the second half. Made a couple of nice plays, and they really got cheering hard. No? They really got cheering hard. And it kind of lifted our spirits and got some momentum. Yan po ang sabi ni Coach Tim Cone. Ano po, doon sa laban natin sa Hong Kong na kung saan tinambakan din ng Gilas Pilipinas ang koponan ng Hong Kong. Ano po? At ngayon, dito sa bansa natin, nung naglaro po nung linggo lamang, natambakan din po ang Chinese Taipei. Ano po? At ito po ay sa score na 94-64. No, 50 plus points ang ating itinambak. Ano po? Kaya siguro nakare-receive na tayo ng mga tinatawag po natin na mga imbitasyon mula sa mga tinatawag nating mga pinagpipitaga ng koponan dyan sa Europa. Napapansin na. Very competitive ang Pilipinas. Imbitahan natin dito yan. Di ba? Ano? Siyempre, gusto rin nila tayo makalaro para masanay na rin sila sa atin. Ano po? At ito maganda kay Coach Tim Cone. Pati po itong mga bagong players kagaya po nila Kevin Kiambao, ano po,
nabigyan po ng pagkakataon na makapasok po, di po ba? At umiscore lang naman si Kiambao ng 15 points, di ba? At may 3 rebounds, 2 assists, 1 steal sa loob lamang ng 17 minuto, di ba? At si Kai Soto sa loob ng 20 minuto, nakascore ng 13 points, 15 rebounds, 15 rebounds Talagang nagamit yung pagiging 7-footer niya rito, kita nyo naman. Tapos siya po ay nagkaroon din ng 2 block shots, nakabutata ng 2 beses, 1 assist, 1 agaw, 1 steal, sa loob lamang ng 20 minuto. Sipin niyo po, kung na-stretch pa po yung minutes play niya, malamang sa hindi lang ito na iambag niyang puntos. So ibig sabihin, talagang nasa coach. Diba? Noong pa natin yung sinasabi, di lang po tayo ang nagsasabi niya, marami na po. Pero wala ho talagang mga masyadong ginawang kwan. Ito, may comparative pala na nakita ko po sa Facebook kanina. Sa ilalim po kasi ni Chat Reyes dati, itong si Kai Soto, umiscore lamang po ito ng 6 points. 6 points per game. Tapos, nagkaroon lamang siya ng 4 rebounds. 4 rebounds per game. At yung pong kanyang block shots, ay halos 0.8 lamang. At ang kanyang average minutes per game ay nasa 14 minutes lamang. Samantalang dito, under kay Tim Cone o kay Coach Tim Cone, siya po ay may score ng average ng 15.5 points. Meron po siyang rebound na 12.5 average ng kanyang rebound. At yung block shot niya ay meron 2.5. Samantalang ang kanyang minutes o oras ng paglaro ay nasa 22 ang minutes per game niya. Malaki po ang diferensya na kung iisipin nyo nga, may panahon nga nun, tataka tayo, bakit hindi pinapasok si Kai Soto? Diba? Mistulang pinarurusahan yung bata, no? Parang gano'n pinarurusahan dahil para bang, pero kailangan ng team natin ng mga panahon na yun si Kai Soto. Binangko niya para lang makapag-stretch siya o makapagsabi siya ng kanyang statement. Parang pagpapakita nga ng siguro, yun ang kanyang kuan na parang kahit na papasok ko na sa NBA, ako pa rin ang coach, di ba? Parang siya pa rin ang masusunod. Hindi nga sinasaalang-alang yung para po sa kagandahan ng ating bansa. Ikalawa, yung batang yun na ibabangko mo, ay bababa ang moral niyan, di ba? Bababa ang moral. Isipin niya ngayon, para bang pinakikita mo na ng kawalan ng kanyang kumpiyansa. Bababa lalo ang kumpiyansa ng tao, di ba? Sa paglalaro, bangkuin mo ba naman, di ba? So yun ang naging diferensya. Ngayon, masaya tayo dahil maganda ipinakikita. Mula nang pumasok din po ang SMC, San Miguel Corporation ni Mr. Ramon Ang, para pamahalaanan po itong ating Gilas team, di ba? Iba talaga pag magaling din na negosyante, pati po sa pagmamanage ng basketball. Tingnan niyo na lang ang San Miguel team sa PBA. Kamakailan lang, nag-champion din yan, di ba? Kaya iba po ang pamamahala at yung po mga naglalaro ay ganado kasi highly motivated po, di ba? Maganda po at inspired maglaro, lalo na para sa bayan, di ba? Pati sila Dwight Ramos, di ba? Shooter din yun, Kaya napakaganda po ng team na meron tayo sa ngayon. Kaya abangan po natin yan sa July, yung kanilang paglalaro. At eventually, makapasok po tayo sa FIBA, sa Europe, at sa Olympics, Diyan naman sa US, di po ba? Ayan, yan po ang magandang balita natin, na nangyari nung linggo. Samantala, kahapon, hindi din natin ito masyado natalakay. Yung pong dyan po sa palasyo, may nilagdaan pong batas ang ating Pangulong Marcos. 2 pong batas yan, na makapagbibigay ng malaking kapakinabangan sa ating mga mamamayan at sa mga negosyante rin ng mga Pilipino dahil yung pong kanyang nilagdaang batas ay patungkol po sa una ay yung Tatak Pilipino, Tatak Pinoy, Yan pong batas na yan ay nagtutulak po sa kagalingan ng mga Pilipino sa kanilang mga ginagawa mga produkto
no? Ito ay magbubukas po sa napakaraming oportunidad sa mga negosyante na mas lalo pang magsikap dahil ito pong batas na ito, marami rin po itong mga benepisyo para sa mga negosyanteng Pilipino, di po ba? Kaya yan ay maganda, di ba? At lalo na kung umusbong, nakilala po ang mga produkto natin na tatak Pilipino o tatak Pinoy, sisikat po pag sinabing made in the Philippines, may kaakibat na po kaagad yan na kredibilidad, ika nga. Parang meron na po yan, para bang sinasabing ang gawang Pilipino magaling, di ba? Maganda, no? So pag may ganyan na po siyang kredibilidad, yan po ang sinasabi po natin na napakalaki ng potensyal na lumago pa ang bawat produktong ginagawa ng ating mga negosyanteng Pilipino at dapat makikita natin ang kasunod nun ay ang paglago ng kanilang negosyo ay pagdami naman po ng potensyal na magkakaroon po ng trabaho, di ba? Yun po ang maganda, di ba? Tapos bukod pa po doon, yung po isang pinirmahan pa ng ating Pangulo ay yung po sa expanded na centenarian law, no? Kung maalala nyo ang ating centenarian law, pag umabot po ang ating mga mamamayan ng 100 taon, kagaya po nung kamakailan lang, nag-birthday po. Ito pong si Presidential Legal Advisor, dating Senate President Juan Ponce Enrile, umabot na 100 taon, makatatanggap ka ng 100,000 piso. So nagkaroon ng expanded version yan na ang pinaka-main author ay si Senator Revilla, no? Kaya nga ito yung binansagang Revilla Law, di ba? Na isinulong din po ni Senator Amy Marcos, kaya nandun siya di ba? Kung maalala nyo, patalastas pa nga po itong si Senator Amy Marcos pag nanonood kayo ng NBA, lumilitaw doon ang patalastas niya na expanded na sinasabing centenarian na law, di ba? At ang ginawa pong expansion nito ay para po doon sa mga aabot po ng 80 years old. Pag umabot po ng 80 years old ay makatatanggap po ng 10,000 pesos ang ating mga mamamayan. Hanggang sa 85, pag umabot ng 85, meron pa rin matatanggap. 90 may matatanggap at 95 may matatanggap. At pag dumating na 100 taon, 100,000 na matatanggap. So may 10,000 kada 5 years mula 80 years old. Magandang bagay po yan dahil po sa ating mga lolo't lola, bihira po na tayo lalo na umabot ng ganun taon. Karampatan lang naman na mabigyan po sila ng kahit papaano pandagdag sa kanilang gastusin, lalo na kung mga edad na yun may mga maintenance na sila, may mga binibili na mga gamot, o nagpapa-check up, di ba? Kahit papaano may karagdagan pong regalo ang ating pamahalaan para sa kanila, 80, 85, 90, 95, di ba? So magandang bagay po. At doon po umattend po si Senator Amy Marcos, di ba? Pero kung mapapansin niyo yung awkward moment, di ba? Hindi ko siya masyadong lumalapit sa utol niya, kay President Bongbong Marcos, di ba? Hindi ko siya nakipagkamay, hindi bese-beso Wala ko tayong nakitang ganun, Kahit sa litratuhan, 'di ba? Hindi ko siya malapit yung group picture na tinatawag. At yung kalaunan na picture na siguro wala na po yung masyadong tao ron, puro mga senador na lang na naiwan. Wala na doon si Senator Amy, 'di ba? At nandun din yung kanilang pinsan, si Speaker Martin Romualdez, na mukhang nagdedmahan sila, parang hindi yung nagpansinan, halatang-halata. Pero ito pong si Speaker Martin at ito pong si Senate President Migs at ang iba pa po mga senador ay talaga nagkamayan naman po. Pati po yung mga ilang kongresista na nando doon. Matapos po sila magbatuan ng putik mula sa kanilang mga tahanan dyan sa mababang kapulungan, mataas sa kapulungan. Pero ito, pagdating sa palasyo, parang wala nangyari, di ba? Di ba? Wala pa rin po yung investigasyon ni Senator Amy Marquez na inaabang-tabayanan natin yan Kasi parang 2-3 linggo na po hindi nagkakaroon ng schedule, di ba? Na-postpone hanggang ngayon wala pa. Suspended po ang hearing niya, abangan po natin. So ito na ang system, di ba? Matapos po yung mga event na yan, na-interview po itong si Senator Mig Zubiri, di po ba? At kanya pong nasabi kahapon na sinabi po sa kanya ng ating Pangulong Marcos na gusto niya talaga na matapos po at pangunahan ng Senado
itong RBH number 6 sa pagtatalakay at pagbabago po ng ating constitution o pag-aamyenda nito sa pamamagitan ng resolution of both houses number 6. Siya nga po, di ba sinabi na ng Pangulo dati, pangunahan nyo yan, di ba? Pero niya lang hindi na paliwanag ng Pangulo na bakit ang Kongreso sumabay at gumawa rin ng RBH number 7 na para bang sinuway nila ang sinasabi ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, pangunahan ng Senado eh. 'Di ba? Intermitida sila. Gumawa rin sila ng sarili nilang hakbang na mula kahapon Lunes kanila na rin pong dinidinig, 'di ba? Araw-araw daw, mamaratonin daw nila yan araw-araw diyan sa Kongreso, 'di ba? At ang ginawa pa nila Committee of the Whole, 'di ba? Kaya yan, bukod doon, dito natin makikita yung sinabi ng ating Senate President. Muling sinabi daw sa kanya ng ating Pangulong Marcos na gusto daw niya talaga na matapos ito pong usapin o pagtatalakay ng Senado sa kanilang pangunguna, itong RBH number 6 sa pag-aamyenda ng ating Constitution, particular ang mga economic provision, ay gusto niya na ito ay maisabay sa susunod na taon sa general election ng midterm election dahil makame-menos daw tayo ng gastos pag nagkataon dahil ilalagay na rin daw po doon yung referendum o plebisito kasabay po ng pagboto natin ng mga senador at kongresista tsaka lokal na opisyal isasama na rin daw po yung pag yes or no natin doon sa economic provision na kanila pong pagkakaroon ng pagkakasundo sa RBH number 6 ng Senado at RBH number 7 ng Kongreso. At tayo ngayon ang tatanungin, pabor ba kayo? Di ba? Doon din pala mauuwi. So lumalabas talaga sa pagkakasabi po ni Senator Mig Zubiri na Senate President kahapon, malinaw na po ang posisyon ng ating Pangulong Marcos. Kaya pala tatahitahimik siya patungkol dun sa issue ng kontrobersiya dun sa People's Initiative. Yung Peking People's Initiative na isinulong ng Kongreso, kaya pala parang patay-mali siya ron, parang alam naman niya, gusto rin niya, di po ba? Pero katakataka, wala siya sa mga tinatawag na LEDAC meeting. Di ba? Doon po sa LEDAC meeting, yung Legislative and Executive Advisory Development Council, di po ba? Opo, sa mga LEDAC meeting po, wala pong nakalagay doon bilang priority bill ng Pangulo kasi dati na kinwestiyon yan ni Senate President, ni Minority Senator, kumbaga Coco Pimentel, Bagay naging Senate President dati yun, di ba? Si Coco Pimentel. Pero kung mapapansin nyo, nung mga panahon na siguro a year ago o 2 years ago, para bang nabanggit na rin po noon na isinusulong ng Kongreso, di ba? Yung pong sinasabing charter change. Kaya nga ang naibungad dati ni Minority Leader Coco Pimentel na bakit niyo isinusulong yan? Wala naman yan sa LEDAC meeting. Wala naman sinabi ang Pangulo na yan ay priority bill. Diba? Kine-question pa nga niya yan dati. Naalala nyo? Lumalabas pala kahapon na sinabi ito ni Senator Mig Zubiri, parang yun talaga. Sa sinabi na pala, talagang dinerecho na ng ating Pangulong Marcos kay Senate President Mig Zubiri na pag-aralan mabuti para maihabol sa susunod na eleksyon ng 2025, sa midterm election. Sabi ko nga, paano natin kaya pwedeng panghawakan ang salita ng mga politiko o mga taong gobyerno dahil kung maalala ninyo, kamakailan lamang, nung Enero lamang, natanong na po ang COMELEC patungkol dyan. Di ba? Parting ng investigasyon yan ng COMELEC po ay nakatanggap sa kanilang budget, kung maalala ninyo, hindi ako nagkakamali, 12 billion o 14 billion. Di ba? Ang sinasabi, nagkaroon sila ng approved budget, lalo na pagdating ng bicameral, na ipasok yung budget nila, 12 to 14 billion, na hindi naman nila hiningi. Kaya nga sabi po ni Chairman George Garcia ng COMELEC, thank you. Di ba? At saka nakakita, yung iba, hinihingi yung budget, hindi binigay. Di ba? Sila, hindi nila hinihingi, binigay. Di ba? At tingnan nyo naman ang pagkakatsamba o pagkakataon nga naman na nung tinanong kasi kung halimbawa magkakaroon ng isang plebisito, magkano ba magagastos?
Alam niyo po bang swak na swak doon sa idinagdag o inilagay na budget? Nasa 12 to 14 billion din. Ang galing, ano po? Dinagdag ng Kongreso sa budget na hindi naman hinihingi ng COMELEC, yung 12 to 14 billion na yan, nasamantalang nagulat din siya, ba't kami nagkaroon ng ganong pera? Yung pala, sila pala nakakaalam, may plano sila. 'Di ba? At yun nga yung Peking People's Initiative, no? Sa pagsusulong ng isang plebisito, di po ba? Kaya nga, noong mga panahon na yan, noong mga Enero lang, kailan lang po ito? Huwag niyo kalimutan, ha? Kailan lang po ito napag-uusapan? So, nung panahon po ng Pebrero, parang nabanggit po yan sa kanya, ano po? At ang sabi pa niya, nung Enero lang to, nung Enero, nabanggit po ito sa kanya na nung sinasabing kaya bang, kumbaga, nung tinanong nung una kung alam ba nila na yung budget, ha? Yung budget na yan, kung nagkaroon sila ng dagdag na halos sa 12 billion o 14 billion na hindi naman nila hinihingi. So ang sinasabi nila na kumbaga wala naman daw pong kwan, sabi nila, no? Meron po silang binabanggit na, teka lang, ang binabanggit po nila roon ay ililipat na lang daw po nila sa mga ibang gastusin nila. Kasi nandun na yung pera sa kanila, di ba? Pero ang sinasabi nila, mukhang malabo na magkaroon tayo ng plebisito sa taon kung saan, halimbawa, ngayong taon 2024 at next year 2025, meron tayong midterm election. Galing to kay Chairman, COMELEC Chairman George Garcia, at kanyang binitawan na salita, magkasunod na taon yan, gagahulin sila ng preparasyon sa COMELEC. Yan ang kanyang banggit. Nung Enero lang yan, ewan ko, natatandaan nyo, di ba? So sabi, kakapusin daw sila ng panahon, at yan daw po ang mukhang malabong mangyari kung sakasakali. Kasi parang nung mga panahon na nung Enero, andun yung pagtatanggap pa lang ministerially ng COMELEC offices sa iba't ibang rehiyon ng mga pirma, di ba? Kahit alam na nila na wala pa naman pong naghahain ng resolusyon para sa isang formal na People's Initiative. Walang tao o grupo na nagsusubmit pa. Ibig sabihin, kung tutuusin, kung yan illegal, no? Kasi wala namang enabling law yan, pero kung yan illegal, dapat mauna ang resolusyon bago po ang pagpapapirma, di ba? Pero pinagtatatanggap na nila yan, ang kanyang kinatwiran, ministerial lang yan. Ibig sabihin, di naman namin pwedeng hindi i-receive kasi government office kami. So mandato kami, ano man ay papipirma sa amin, patatanggap, kailangan namin tanggapin. Di ba? O ngayon, kung nahuling mag-submit yung resolusyon, di tsaka namin titingnan kung ano ba itong mga pirma na to. At kung yan ba may legalidad, no? Kung meron ba mga pinilit pumirma, meron po ba mga binigyan ng pera para pumirma, doon pa lang namin to tatalakayin, di ba? Yun ang sabi niya. Mga panahon na yon, naalala niyo mga Enero. Kaya nga, ng mga panahon na yan, binibigyan niya na tayo ng parabang, lalo na si Senator Amy at ang kanyang mga grupo ng mga senador na nandoon po sa investigasyon sa kanyang Committee on Electoral Reform and People's Participation, ano po, na sinasabi niya na malabo, no? Kasi nga, una, hindi nila maipaliwanag yung naidagdag na 12 to 14 billion sa kanilang budget. At sabi nila, pwede naman namin gamitin sa iba yan, kung sakali, ano po. Pero katakataka naman na tumugma pa sa halaga na kailangan sa isang plebisito, di ba? Pero pinawi din niya yung pong pag-aalala ng mga senador na nagtatanong na wala na din panahon dahil hindi naman tayo pwedeng mag-conduct ng isang plebisito ngayong taon na ito, isang taon bago po ang isang national election ng 2025. Di ba? Kasi magkakaroon pa po ito ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Tapos ngayon, sa panahon ngayon, di ba? Binuksan kamakailan lang nung February 14, di ba? Yung pong voters registration, di ba? Na matatapos hanggang September yan, di ba? So punong abala na kami. Wala sa plano namin to. Ibig sabihin, wala sa schedule, ika nga, di ba? Pero may budget, di ba? Kasi nabigyan sila ng pera Nalagyan ng 12 to 14 billion, di ba? Ng Kongreso, di ba? Nabigyan ng approved budget. So eto na. Noong mga Enerong yan, sinasabi nila na sinasabi ni Juan, sabi niya, kaya po namin teka lang sandali Ang sinasabi niya rito ay ito, nalito na ako, teka lang. Ang sabi niya rito, sa making initial na assessment,
may desisyon ang Supreme Court diyan, no? Yung pong magiging plebisito ng Chacha, imposibleng maisabay sa 2025 midterm and local elections. Sabi niya yan. Mga Enero lang po ito nung kanyang binanggit ito, no? Nung Enero lang po niya ito binanggit. Sabi niya sa making initial na assessment, may desisyon ang Supreme Court diyan, no? Na sa tanong na ang plebisito ba, ang magiging plebisito ng Chacha, imposibleng maisabay sa 2025 midterm and local elections. Kasi sabi niya, meron na pong banggit ang Supreme Court. Anong sinasabi daw ng Supreme Court na hindi pwedeng isabay ang isang plebisito sa pagbabago ng saligang batas sa isang eleksyon upang ang kadahilanan ay makapag-focus talaga ang mamamayan sa kung ano ang gustong ipabago sa saligang batas. Nabanggit ko niyan dati sa isang episode natin nung bandang Enero rin. Kasi yun ang kanya sinabi noon bilang pagpapawi po ng pangamba ng mga senador na umattend po doon sa committee ni Senator Amy. Sabi niya, mukhang wala namang panahon para idaos ang isang plebisito. Una, kung itong taon na ito, gagahulin sila ng oras. At meron po mga aktibidad ng COMELEC, hindi tayo magkakaroon pa ng certificate of filing ng mga certificate of candidacy sa mga tatakbo para sa 2025, di ba? Na mga local at election, na mga midterm and local election, di po ba? So walang panahon para gawin yan. At isa pa, siya rin na nagsabi na ang Supreme Court nagdesisyon na yan dati na hindi pwedeng isabay ang isang plebisito, dapat solo yan. No? Ang layunin ng Korte Suprema ay para samantalang yes or no lang ang sagot doon sa isang referendum o sa isang plebisito papayag ka ba o hindi na ganito ganon yes or no lang. Ang gusto mangyari ng Korte Suprema, makapokus ang mamamayan sa kanyang isasagot na yes or no. Hindi yung busy pa siya kapipili, sino bang gusto kong mayor, vice mayor, sino ba mga senador ang ilalagay natin dito? Sino kongresista ang ilalagay? Para hindi humalito yung boboto, yun ang kanyang ibig sabihin. So may jurisprudence pala ang Korte Suprema, kaya parang pinalalabas po ni Chairman George Garcia noong Enero, itong Enero lang na to, 2024, na hindi talaga magkakaroon ng plebisito dahil gawil sa panahon at isa pa, kung iniisip nilang isasabay yan sa 2025 midterm election at local election, hindi din pwede. Kasi nga, sa making initial na assessment, may desisyon ang Korte Suprema dyan. Yan ang kanya malinaw na banggit. At ang naging desisyon, sinasabi ng Korte Suprema na hindi pwedeng isabay ang isang plebisito sa pagbabago ng saligang batas sa isang eleksyon, upang ang kadahilanan ay makapag-focus talaga ang mga mamamayan sa kung ano ang gustong ipabago sa saligang batas. Siya mismo nagsabi niyan. Ang galing, po. Tapos, tinanggi rin niya nung pangapanahon na yan na ang dagdag na 12 billion sa budget na ibinigay sa kanila ay para sa plebisito ng Chacha. Di ba? Tinanggi rin niya yun. Di ba? Pero ngayon, mapapansin nyo, at ang sinabi pa niya nga noong mga panahon na yan, ito nga, yung 12 million na yan, na tinanggi niya. Sabi niya, wala naman pong pinag-uusapan na pagplebisito, and so kung hinala po ng ilan na pwedeng magamit sa pamplebisito, pwede naman po talaga. Di ba? Ang gulo niya. Siya rin na nagsabi, wala naman daw pong pinag-usapan. Ito, nung panahon ng Enero yan, wala naman pong pinag-uusapan na pag-plebisito. And so, kung hinala po ng ilan na pwedeng magamit sa pamplebisito, pwede naman po talaga. Talagang pwede dahil swak po doon sa halagang gagamitin mo sa isang plebisito yung 12 billion, napaka pagkakataon naman o coincidence na nilagyan kayo ng 12 billion ng Kongreso nang hindi nyo hinihingi. Di po ba? Di sila nakakaalam ng plano nila. Di po ba? Di ba parang gano'n po? Kasi kung sakaling nakalusot po yung Taking People's Initiative, wala namang magagawa ang COMELEC kundi tanggapin yung mga pirma, bagamat hindi pa nga nila ma-resolution ng mga panahon na yan, na mayroon bang enabling law? Wala naman talaga, di ba? So may question pa yon, pero tatanggapin pa rin nila
At wala, ang isang magiging katwiran nila na imposible tayo magkaroon ng plebisito dahil wala kaming pera, di ba? At wala kayong binigay na pera na 12 billion nga, di ba? So lumalabas na una na yung pera, kaya walang magiging katwiran ng COMELEC ng mga panahon na yan. Kung matuloy yan, may pera, meron kayong 12 billion na nilagay namin dyan. Di ba? So lumalabas, sabi nila, na wala naman pong pinag-uusapan na pagplebisito. And so, kung hinala po ng ilan na pwedeng magamit sa pang-plebisito, pwede naman po talaga. Talagang pwede dahil swak na swak po ang presyo. Parehong-pareho na 12 billion na pangangailangan, yung budget na hindi nyo hiningi, binigay naman talaga sa inyo, no? Nang hindi nyo hinihingi. Pero sabi niya, pero ito nga po, no? Sinisimulan na po namin ma-assign ng budget na yan sa iba't ibang items. Yung 12 billion. Kasi nga, alam nila, wala naman magiging plebisito, di naman namin hiningi yan, pero binigay nila sa amin yung 12 billion. Pero sabi nga niya, ito na nga, sinisimulan na po namin ma-assign ang budget na yan sa iba't ibang items. Kailangan din ng, sa paghahanda ng national and local election. No, maaring doon nila daw gamitin. Yun ang kanyang banggit, no? Pero dito ka magugulat, dahil kahapon, na-interview rin po itong si Chairman George Garcia. Matapos po sinabi ni Senator Mig Zubiri yung kagustuhan ng ating Pangulong Marcos na isabay kung sakasakali ang plebisito sa midterm election ng 2025 at sa local election ng 2025. Ano po? Iba na po ang sinagot ni Chairman George Garcia. Ito na po ang sabi niya. Ito po ang sinabi niya kahapon. Ano po? Ang COMELEC sabi kayang isabay ang plebisito sa 2025 midterm election. Galing, na? Parang tao lang yung nagsasalita. Sabi niya, kaya po namin na isabay ang plebisito sa May 2025 elections. Wala po dagdag na gastos. Wala daw. Totoo naman dahil kasabay na nga po, isisingit lang nila yung yes or no doon. Yung tanong, tsaka yung yes or no, di ba? Except that hihingi po namin ng dagdag na allowance sa mga guro. Akala ko po walang dagdag na gastos. Pero hihingi daw po sila ng dagdag na allowance ang mga guro. Parang sobra-sobra pa po yung 12 billion na hindi nyo hinihingi na naibigay na sa inyo. Para sa allowance lang kung sakasakali. Pwede naman pala, sabi mo noon, hindi pwede. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng magtanda ng isang plebisito kasabay ng isang general election o midterm election. Tama? Kayo rin po ang nagsabi noon. Tapos ngayon pwede na. Diba? Tapos ang sinasabi niyo rito, kaya po namin na isabay ang plebisito sa May 2025 elections. Wala po dagdag na gastos. Except, pala meron din, except that ihihingi po namin ng dagdag na allowance sa mga guro. Pero kung yung dagdag na allowance niyan, malamang sobra-sobra po yung kwan, sobra-sobra po yung pong tinatawag na 12 billion na naidagdag sa inyo, di ba? Ito pa, nag-design. Ito mabigat. Nag-design na din po kami ng sample na balota. Meron pala silang ginawa. Nag-design na din po kami ng sample ng balota na merong plebiscite question, Kaya din po ng machines natin kung may yes or no na question sa balota. Kung maalala nyo, ka-aproba lang po dun sa kumpanyang Miro Di ba? Ka-aproba lang dun sa kumpanyang Miro patungkol po doon sa South Korean company po yan. Natanggal na po ang Smartmatic di ba? Ang Smartmagic. So ito ang pumalit, yung Miro, So nag-design na pala sila ng sample ballot na mayroong plebiscite question. At kaya din po ng machines natin kung may yes or no question sa balota. Akala ko ba noon, sinasabi mo pa lang nung Enero, hindi pinapayagan ng Korte Suprema na magkasabay ang isang plebisito sa isang midterm o general election. Dahil ang gusto ng Korte Suprema ay hiwalay yan dahil nga po gusto na makapag-concentrate o makapag-focus ang taong bayan doon sa plebisito na wala silang iniisip na iba pang iboboto. Di ba?
Ngayon pwede na. Di ba? Parang kakala ko ba sa totoong buhay lang ngayon pwede na. Siya rin po itong sumagot nito nung palang kahapon. Siya rin po ang nagsabi nung Enero na hindi pwede. Di ba? At kesyo marami na silang ginagawa, hindi nakakayanin, hindi naabutin. Nung nagsabi ang ating Pangulo, kay Senator Mig Zubiri, kay Senate President, na gusto ko itong matapos para maihabol natin sa midterm election, walang kagatol-gatol ng sinasabi ni Chairman George Garcia, pwede natin isabay yan. Di ba? Saan ka nakakita? Opo, may budget naman po talaga, di ba? 12 billion nga yung nailagay O tapos ngayon yung sinasabi na magdadagdag na lang daw ng allowance. Sobra-sobra pa yung 12 billion. Pero ang system ngayon, hindi kaya ito ay taliwas doon sa kanyang sinabi nung Enero na ayon sa Korte Suprema ay hindi ito pinapayagan na magkasabay ang isang plebisito kung ang theory o ang ating gustong mangyari ay makatipid. Maganda ho sana, tama? Sabay na natin para isang gastos lang. Pero kung ang Korte Suprema ay hindi pumapayag sa ganung aspeto na hiwalay ang isang plebisito, walang question ng pagkakatipid. 'Di ba? Wala kasi nasa isang bilang batas na sinasabi ng COMELEC ng Korte Suprema na hindi pwedeng isabay ang isang plebisito sa isang general at midterm election, wala na kung question ng kay makakatipid o hindi. Di ba? Kasi parte na po ng batas. Pag sinabi ng Korte Suprema, nagiging parte na po ng batas ng bansa Yun po yung ibig sabihin Di ba? So papaano ngayon yun? Kung sakasakali. Kayo din po may sabi, hindi po ba? At dyan yung rin makikita na papaano natin ngayon to maipagtatanto na kaya naman po pala na ang ating Pangulong Marcos mula pa nung Enero na umugong itong kontrobersiya patungkol sa peking pirma, patay mali siya. Parang wala lang. Parang tatay-tahimik. Sabi ko nga, meron na siyang 3C, di po ba? At ang 3C na yan, kaya naman pala, siya po'y conflicted. No? Siya po'y conflicted at siya po'y complicit. No? At siya rin po ay tinatawag na complacent. Ano po? Ano po ba yung conflicted, complicit, at complacent na sinasabi ko? Pagka conflicted ka po, ibig sabihin, meron ka pong tinatawag na conflict of interest. Ibig sabihin, gusto mo rin yung pong mga isinusulong, kaya hindi mo ito masabing ikaw laban dyan o wala kang mabanggit, tatay-tahimik. Kasi nga, conflicted ka na ikaw gusto mo rin yung ginagawa nila. Ganun po yun. Ano po? At ang ibig sabihin po ng complicit, pag sinabing complicit, yung mga ginagawa nila na bukod sa gusto mo, no? Bukod sa gusto mo, at ikay conflicted na nga, yung pagiging complicit ay hinahayaan mo lang gawin nila. Dalang bottom line, yun din ang gusto mo mangyari. Kaya complicit ka. Di ba? Tapos, pagka ikaw complacent, ibig sabihin, kampante ka sa nangyayari, kahit na po ba marinig mo ngayon yung mga tinatawag na paano ba yan, may kontrobersiya ng umuugong na dinaan nila sa People's Initiative na wala naman palang enabling law. Tapos yung pagkaka-circumvent pa nito, gumamit pa ng isang grupo na ang pangalan ay Pirma, yung pala, matagal na palang patay ang grupong yan sa SEC, revoke na pala. No? 1994 pa, revoke na yung kanilang lisensya dyan sa SEC. At yung gumamit pa niyan, sa ngayon, at may mga kasama pa mga abogado at may mga dati pang kongresista na mga abogado rin na nagsulong niyan at ginamit yung organisasyon ng Pirma ay wala ni isa sa kanila ang may katauhan na nakalagay dun sa SEC bilang mga board of directors man lang. So therefore, wala sa katauhan nilang gamitin yung kumpanyang Pirma o yung organisasyon ng Pirma. So sa dami po ng kontrobersiya na yan at pagkakamali-mali at dahil nga walang enabling law rin yan at ginamit pa, itong pinakamalala, yung ginamit po ang Executive Department, ang ehekutibo, yung kanyang mga programa ng IEC sa DSWD, yung Tupad ng DOLE, lahat po yan, may programa po ng ayuda yan di ba? At ang DSWD may bago pa na akap na yung pala, yung pondo ng AKAP, unprogrammed funds pala. Di ba? Ang dami na pong nagsulputan. Ano po? Kaya kabit-kabit na kontrobersiya po yun na hindi ka kumikibo, kay complacent. Ano po?
nakampante ka na lang na gano'n dahil itong mga nangyayari ito ay patay mali na lang na hindi mo alam. Di ba? Ang problema ito na nga, yun nga po ang sinabi ni Senator Mig Zubiri. At kaya pala, no? Kaya pala ang Senado ang kanyang kinakausap. Kung maalala nyo na itanong ko yan dati, na bakit sinasabihan niya kahit bago siya pumunta ng Vietnam, bukas pala, alis na naman siya, pupunta siya na Australia. Ha? Pero ito muna, bago siya pumunta ng Vietnam, kinausap niya muli. Diba? Kung maalala niyo nung Enero, kinausap niya si Senator Migs dahil umugong yung pirma. Sabi niya, ay ayoko yan, gusto ko, ikaw na lang kayo sa Senado, pangunahan niyo yan. Kaya nga nag-file ng RBH number 6, diba? Ang Senado. Nung nakausap ni Senate President Mig Zubiri ang ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Tapos hindi pa rin tumigil yung pirma. Di ba? Tuloy-tuloy pa rin operasyon ng pirma at patay mali din yung Kongreso. Di ba? Puro lang sila deny. Pero nasasangkot na sila, di ba? Sa pamamahagi ng mga ayuda. At hindi din kumibo ang Pangulo na nagagamit na ang kanyang executive department, no, sa kontrobersiya kung saan ang kapalit ng pirma ay pamamahagi ng ayuda. Di po ba? Dapat nagsalita siya, hindi nga siya kumikibo. Parang wala nga, di ba? Kasi nga, complacent siya eh. Siya ay conflicted at complicit at complacent. Di po ba? So eto na tayo. Kaya pala noon, ang tanong ko, bakit si Senator Mig sa pangalawang pagkakataon, kinausap na naman niya bago siya pumunta ng Vietnam? Bakit ang speaker di niya kausapin? Di ba? Kaya pala, ba't pa niya kakausapin eh? Tapos na ang pag-uusap nila ng Kongreso. Yun na nga ang ginagawa, action ng Kongreso eh. Di ba? Sa makatwid, ang Senado lamang ang hindi pa po kumikilos patungkol doon. Kaya nga kinakausap na ng Pangulong Marcos ng mga panahon na yan, 2 beses, di po ba? At kahapon, mas nilinaw na po niya kay Senate President Mig Zubiri na sige, pag-aralan niya, tapusin niya yung pag-uusap para maihabol natin yan sa susunod na taon ng halalan ng 2025. Na ayon kay Chairman George Garcia ng COMELEC ay meron na pong desisyon ng Korte Suprema noon pa na hindi pwedeng isabay ang isang plebisito sa isang general o midterm election. Ayon niya kay George Garcia na dati rin election lawyer, kaya alam niya yan eh. 'Di ba? Bago pa siya naging COMELEC chief 'di ba? Naging chairman ng COMELEC. So papaano ngayon ito maisasakatuparan na naman pag nagkataon? Iiral po ba dito yung sinasabing isabay na lang para makatipid tayo? Papayag ba ang Korte Suprema pag nagkataon sa nauna na nilang desisyon na kaya hindi pwedeng isabay ang isang plebisito sa isang general at midterm election o local election ay para ma-focus ang taong bayan sa kanilang pagboto ng yes or no sa isang plebisito? Ito ba'y magbabago ang kanilang desisyon para lang makatipid ay payagan na nila? Ganun po ba ang mangyayari? Di ba? Kaya naku, sa totoong buhay lamang abalang-abala sila samantalang napakarami ng problema ng bayan natin. Ano? Ay naku, sa totoong buhay lamang. Kaya dito makikita niyo po paano natin ngayon masisiguro na kanina lamang diyan po sa Committee of the Whole parang nabanggit na po ng Committee on Constitutional Amendments na si Congressman Rufus Rodriguez, no? Ang kanyang banggit kanina sa kanyang talumpati, pagkakataon na daw kasi ng Kongreso na buksan ng iba pang mga usapin patungkol sa economic reform o iba pang bagay na pwedeng baguhin sa ating saligang batas dahil ngayon lang bukod tangi sa panahon ngayon pumayag ang Senado. 'Di ba? Sabi nila noon, di pumapayag ang Senado eh. So ngayon lang pumayag, samantalahin na natin. Di lumabas din, 'di ba? At kaya nagkaroon po ng mga debate kanina sa kanila roon eh na nagsasabi yung iba na mga kapwa nila kongresista, naku, mapaghihinalaan tayo. Nagdududa na nga sila sa atin na ginagamit natin ang economic provision sa pagsulong nitong tinatawag na charter change. Tapos parang lumalabas, patotohanan pa ba natin to? Patotohanan ba natin? Ibig sabihin talagang sasadyain pa natin ipakita sa kanila na talagang yun ang dahilan. Na nabuksan na yung pinto ng usapin, di tuloy-tuloy na natin. So lumalabas dito, para bang lumalabas dito na tama po ang ating Pangulong Duterte. Na kung sakasakali man dumating ang panahon na pag-uusapan yan, sana gawin nila na ang kanilang incumbency ay hindi sila kasali na makikinabang sa anumang itinutulak nila. Ano po?
Ay naku, sa totoo lang, naubusan na po tayo ng oras. Kaya bilis po talaga, ano po. Di bali po, patuloy pa rin po natin pag-uusapan ng mga usaping ito, ha? Samantala po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang po yan sa DZRJ, 8:10 a.m., ang nag-iisang Radyo Bandido. Mangyari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account at sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang RJAM News. Paki-hit po o paki-pindot po notification bell para updated po kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa pagsama nyo sa inyong kakampi at syempre tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa samot-saring mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay buong ningning, buong giting at buong tapang na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago at magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon, labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dahil ako'y lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban. Kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, everyday. I fight. Kakampi! Kakampi! Katotohanan! Katarungan! Kakampi! May pag-iigitan! Katotohanan! Katarungan! Kakampi! May pag-iigitan! Opinyon at puro paninindigang walang kompromiso, karapatan ng ating bayan, mga issue ay malaman, dumadana ang mga tiwali, lagot ka kay kakampi, ang mali ay lalabanan, ang tama ay ipaglalaban, katotohanan, katarungan, kakampi may panindigan, katotohanan, katarungan, kakampi may panindigan, kakampi, 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 kakampi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.